tandaan natin na ang Biblia ay sinulat para maintindihan, hindi para hindi maintindihan. Ngayon po, bakit mahirap intindihin ang Biblia? Dahil mayroong mga tinatawag na gap. Alam niyo po ba ibig sabihin ng gap? Pastor, yung parang magkahiwalay. Magkahiwalay. Tama ba Tama yan? po. Tama po. Yun ang sabihin ng gap. Parang halimbawa, sa LRT, sasakay ka ng LRT. Pag bababa ka ng LRT, kuminsan may gap, maski maliit lang. Kaya kinakailangan medyo humakbang ka para malagpasan mo yung pagkakahiwalay ng tren at saka nung maapakan mo nung plataforma na. Okay, so may iba't ibang klaseng gap sa Biblia. Ang unang-unang gap po ng Biblia ay yung tinatawag na language gap. Ang ibig sabihin po niyan, yung Biblia hindi sinulat sa Tagalog. Tayo binabasa natin sa Tagalog pero hindi talaga Tagalog ang unang pagkakasulat niyan. Ano po yung unang lengguwahe na isinulat yung Biblia? Alam niyo ba? Ano yung ano? Aramaic. Yung tama yung sinabi mo. Sinabi niya, tama rin yun. Ano po yung Sabi sabi niya? dito, Hebreo. Tama po, Hebreo. Yung lumang tipan, Hebreo. Aramaic. Tama din po, may mga bahagi ng lumang tipan na Aramaic. Yung lengguwahe na ginamit ng unang isulat yan. May isa pang lengguwahe, yung bagong tipan. Sana masinulat yung bagong tipan. Latin. Hindi po. Hindi po Latin. Siret. Sirit na ha, Pastor, sirit. Greek po, Greek. Ayun, Greek. Greek. So yun po ngayon po, siyempre, yung hindi naman tayo nakakaintindi ng Greek, di ba? Hindi naman tayo nakakaintindi ng Hebreo o Aramaic. May mga nagsasalin yan. May mga nagsalin niya sa English, tapos yung English isinalin din sa Tagalog. Ngayon po, yung pagsasalin niyan, kung minsan nawawala yung kahulugan sa pagsasalin. At saka kung minsan, yung yung Greek kasi, magandang lengguwahe yung Greek, napakalalim. Halimbawa, yung sa Greek, yung salitang, sa English yung salitang love, isa lang, love lang. Pero sa Greek, yung salitang love, maraming ginagamit na salitang Grego. Ito, paliwanag ko. Halimbawa, sa Greek, ang love, kuminsan agape, kung minsan eros, kung minsan pileios, storge. So, 4. Biruin nyo, sa Greek, may 4 na salita. Agape, pileio, eros, storge. Pero sa English, nung sinalin sa English, isa lang. Love lang. So, may problema tayo. Kung minsan, hindi palagi, pero kung minsan, nagiging problema yan. Halimbawa po, basahin nga natin yung sa Juan 21, 15 hanggang 17. Pinatasan si Pedro. Pagkatapos ilang makapag-alasal, sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon, sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan,
minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, pagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, malalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay. So sana po naintindihan niyo ng kwento, no? Sino ang makulit? Parang ang kulit ni Jesus, ano? At ilang beses niya tinanong si Pedro kung minamahal siya. Sino? 3. Tapos ang sagot ni Pedro, ay, mahal naman kita talaga, di ba 3 beses din? Yun nga lang po, hindi natin naintindihan na magkaiba yung salita dyan. Okay, kagaya ng sabi ko kanina, yung salitang love sa atin, isa lang, love lang. Pero sa Greek, may 4 na klaseng love. Ano yung una? Agape. Ang ibig po sabihin ng agape, yung sacrificial love, yung pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal na nakahanda siyang ibigay yung lahat. Kagaya nung ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yan po yung agape, yung agape love. Yung pangalawang klase ng love, yung phileo. Yung phileo, yung pagmamahal sa pamilya. Halimbawa, pagmamahal ng nanay sa anak, pagmamahal ng kapatid sa kapatid. Yan ang pagmamahal sa Biblia, yan yung phileo. Tapos yung eros. Yung eros naman, yung pagmamahal sa pagitan ng lalaki at saka babae, yung erotic love. At yung storge, medyo hindi ko nakalimutan ko na, pero iba't ibang klase ng Ngayon, intindihin natin. Noong unang tanong ni Jesus kay Pedro, Pedro, minamahal mo ba ako? Ang ginamit na salita ay agape. So yung unang tanong ni Jesus kay Pedro, ang tanong niya, agape mo ba ako? Yun yung ginamit na salita ni Jesus diyan. Kung babasahin natin niya sa Greek, ang talaga salita diyan, agape. Yun ang tanong ni Jesus. Do you love me? Agape mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Oo, Panginoon, phileo kita. So iba yung sagot niya, hindi agape. Ang sagot niya, phileo. Minamahal kita bilang kapatid. Kaya nagtanong ulit si Jesus. Pedro, minamahal mo ba ako? Agape mo ba ako? Tapos sumagot ulit si Pedro. Anong sagot ni Pedro? Oo, Panginoon, phileo kita. Mahal kita bilang kapatid. So, naiintindihan natin ngayon kung bakit 3 beses nagtanong si Jesus, Tapos, yung huling-huling pangatlong tanong, sabi ni Jesus, Pedro, agape mo ba ako? Sa pinakahuling pagkakataon, sabi ni Pedro, oo, Panginoon, agape kita. So, sumagot na rin ng tama sa pangatlong pagkakataon si Pedro kasi yung unang pagkakataon, iba yung hindi tama yung sagot niya eh. Ang hinihingi ni Jesus yung agape love, yung pagmamahal na nakahandang isakripisyo sa sarili, yung pagmamahal ng Diyos. Ang sagot ni Pedro, oo Panginoon, mahal kita bilang kapatid, yun lang, phileo lang eh, kulang. Kaya po 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro. Ngayon, kung hindi natin alam yung original na lengguwahe na phileo at saka agape, hindi natin maintindihan ito, di ba? Parang ang kulit-kulit naman ni Jesus. Sinagot na nga siya na mahal siya ni Pedro 3 beses pang tinanong. Pero ngayon, naintindihan niyo na ba? Kung bakit 3 beses na nagtanong si Pedro? Naintindihan niyo na po? Opo, Pastor. Yes, so kasi yung hinihingi na sagot ni Jesus, yung agape love, yung pagmamahal na nakahandang isakripisyo ang lahat. Hindi lang yung phileo love, hindi lang yung pagmamahal bilang kapatid. Sa pangatlong beses, doon lang sumagot si Pedro ng agape. Oo, Panginoon, agape kita. Kaya po mahalaga yung lengguwahe at kung minsan mahirap intindihin yung Biblia kasi nga merong language gap. Okay. Ano pa yung ibang klaseng gap? Merong historical gap. Ang Biblia po ay isinulat matagal ng panahon na nakalipas. Yung lumang tipan, isinulat yan siguro mga 4,000 years ago. Mga ganun. Tapos yung bagong tipan, siguro mga 2,000 years ago. So,
Iba yung kasaysayan nila, iba yung kwento sa paligid nila kaysa sa atin. Sa Biblia, wala yung kwento na nagkaroon na yung Pilipinas ay nilusob ng mga Amerikano at saka mga Kastila, sinakop ng mga Kastila, di ba? Yun ang ating historical context. Pero wala yan sa Biblia. Yung Biblia may sariling history. Kaya dapat po, yung Biblia, pag binabasa natin, alamin natin yung history ng Biblia. Yung history ng Biblia, dati yung mga Israelita ay nagsimula kay Abraham, galing sa Iraq, si Abraham naglakbay papuntang Israel. Pinangakuan siya ng Diyos ng lupang pangako, hindi pa rin niya nakamit. Tapos hanggang yung mga anak niya, dinala sa Ehipto. Naging mga alipin sila sa Ehipto. Tapos, noong panahon ni Moises, inilabas sila sa Ehipto. Tapos, sinakop nila yung lupang pangako. I mean yung Palestina. Tapos, after that, dumating yung Babylonia, sinakop na naman sila, dinala sila sa Babylonia, and then nakabalik sila. Hanggang noong panahon ni Jesus, yung Israel noon, kababalik lang galing. Okay, ganito po. Bakit ba sa Biblia, parang napakalupit ng Diyos? Sa lumang tipan parang napakalupit ng Diyos. Parang yung mga kaaway ng Israel, sabi ng Diyos, ubusin niyo yan, patayin niyo lahat yung mga kalaban ninyo. Malupit ba ang Diyos? Bakit gano'n ang Diyos magsalita sa lumang tipan? Ano yun? Parang matigas daw ang ulo ng mga taga-Israel. Walang pananampanta. Hindi po, halimbawa yung kalaban nila, yung mga taga-Kanaan, yung mga Pilisteo, yung mga Amoreo. Yung panahon ni Josue ba, sabi ng Diyos, ubusin nyo yan, patayin nyo lahat yan. Kay Josue, sa panahon ni Josue. Pinapaubos ng Diyos, walang itira maski isa. Parang napakalupit ng Diyos, di ba? Apo, Pastor. Parang yung sa Sudan. Parang sa Sudan, no? Parang nagano siya, massacre, no? Opo, Massacre. talagang Mm. yung buong Ngayon ganito po yan. Kinakailangan intindihin natin yung history. Kasi nga, yung Israel noon, ng panahon ni Josue, lumalabas pa lang galing Ehipto. At sabi ng Diyos, ibibigay ko sa inyo yung lupang pangako, yung Kanaan. Kaya lang, may mga nakaukupa na sa Kanaan. Yung lupa na ipinangako ng Diyos, may mga nakatira. Yung mga Pilisteo, mga Amoreo, mga iba-iba pang mga lahi. Ang kinakailangan mangyari, etong mga bansa na ito, mapaalis. Bakit? Kasi etong mga bansang ito, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi ng Diyos, hindi pwedeng tumira kayo na kasama nila. Kasi mahahawa kayo sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya anong kinakailangan mangyari? Kinakailangan, hindi naman pwede sabihin ng mga Israelita, etong lupa na ito, amin to. Pinangako ito ng Diyos bigay sa amin. Pero hindi naman mangyayari salita lang, di ba? So anong kinakailangan mangyari? Kinakailangan gerahin nila. Kinakailangan patayin nila itong mga bansa na ito para yung lupang ipinangako ng Diyos, matirahan nila. Kung hindi nila papatayin yung mga tao dito, hindi sila makakatira sa lupang pinangako ng Diyos. Yan po yung historical context. Kaya sa totoo lang po, hindi malupit ang Diyos. Kaya lang yung pananampalataya ng Israel, kinakailangang mag-prosper. Kasi kung hindi magkakaroon ng lupain yung Israel, ay hindi ma-establish yung pananampalataya eh. Kaya yun po yung historical context. Iba yung history noon. Ngayon, halimbawa, sinabi dito, kita mo sa lumang tipan, okay lang na pumatay kasi yung Israel, pinatay yung mga kalaban nila. Ngayon, patayin din natin yung mga kalaban natin. Patayin natin yung mga Muslim. Pwede ba yun? Ha? Hindi po siguro, Pastor. Sabi sa sampung utos huwag kang papatay At saka iba na po yung history. Iba yung kasaysayan, iba yung historical. Yung sinasabi ko may historical gap. Kasi sila, yung history nila, kalalabasan nila ng Ehipto, wala silang lupain. Kaya yung mga kalaban nila, kinakailangan patayin nila para magkaroon sila ng lupain. Hindi naman tayo ganun ngayon eh.
Hindi naman natin kinakailangan ng lupa yun para magkaroon ng pananampalataya eh. Sila no, ang kinakailangan nila yung lupa para magkaroon sila ng, kumbaga para ma-establish yung pananampalataya nila. Okay, so yan po yung historical gap. Kaya yan po pamamaraan para maintindihan yung Biblia. Anong klaseng gap na? Yung language gap, historical gap, meron pang socio-cultural gap. Ibig sabihin po yung kultura. Iba yung kultura natin sa kultura ng mga Hudyo. Ah, pakibuksan nga po sa aklat ng Lukas, Kapitulo 7. Ang 36 hanggang 38. Isa sa mga Pariseo ay humiling kay Jesus na kumain kasalo niya at pagpasok niya sa bahay ng Pariseo, siya ay naupo sa hapag. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod na siya ay nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng isang titiplang alabastro na may pabango. 38. Yan na po. Okay. At tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Okay, imagine ninyo ha. Si Jesus pumunta doon sa bahay tapos kumain. Kumain sila. Tapos dumating yung babae. Saan tumayo yung babae? Sa likuran ni Jesus. Paupo sa At ano ang ginawa niya? Anong ginawa niya? Nung nasa likuran siya ni Jesus, anong ginawa niya? umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. O, anong ginawa niya sa paa ni Jesus? Binuhusan ng pabango. Binusan ni pabango at saka hinahalikan, di ba? Pinupunasan ng buhok niya. Pinunasan ng buhok. Tanong ko kayo, kaya niyo bang gawin yon? Sige nga, Sister Emily, tumayo ka nga sa likod ni Sister Rosalie. Tapos subukan mong, ha? Subukan po ninyo. Pumunta kayo sa likod ni Rosalie, tapos yung gawin ninyo yung ginawa ng babae, sabi, binuhusan niya ng pabango yung paa ni Jesus, tapos pinunasan niya ng ano. Kaya nyo? Pinunasan ng kanyang buhok. Ang kanyang buhok? Magagawa nyo? Subukan nyo nga. Kunyari lang at Literal. kunyari, Yung literal baliktarin na lang gagawin. natin. Si Sister Emily, si Jesus, ikaw yung babae. Sabi diyan, nakaupo si Jesus, tapos yung babae pumunta sa likod niya. Tapos ibinuhos yung pabango sa paanan ni Jesus at pinupunasan ng buhok niya. Sige nga, gawin nyo nga. Tingnan nyo kung maaabot niyo yung ulo niyo sa paanan niya. Mahirap. Nasa likod ha, tandaan mo, nakaupo si Jesus at nasa likod ka. Tingnan mo nga, subukan mo ngayon kung magagawa mo. Kailangan mahabang buhok, Pastor. Kailangan mahabang buhok. Ang buhok. Tandaan nyo, nasa likod. Hindi sa harap ha, sa likod. Nasa likod babae yung nasa likod pastor yung babae. O, paano niya maabot yung paanan ni Jesus? Yun nga po, paano, kasi nga malayo. Lumapit na po yung babae. Doon sa, Ay, yung ulo niyo, kanya ba niya ganun. Ganito po yan ha. Dapat maintindihan natin yung kultura ng mga Hudyo. Yung kultura ng mga Hudyo, yung upuan nila, hindi kagaya ng upuan natin. Pag sinabing umupo, walang ginagamit na upuan. Yung lamesa nila, napakababa, hindi kagaya ng lamesa natin. Yung lamesa natin mataas di ba? Yung lamesa nila, kagaya ng lamesa ng mga Hapon. Nakakita na kayo ng lamesa ng mga Hapon? Opo. Mababa, di ba? Ay, Ganyan, baba lang, Pastor. ganyan lang yung lamesa nila eh. Ngayon, paano ka kakain kapag ganyan lang kataas yung lamesa mo? Upo Salampak. ka, nakasalampak, pero yung mga Hudyo, hindi sila umuupo nakasalampak. Nakahiga sila. Yung ulo nila, parang nakaano yung
yung kanilang siko, yan nila sa may lamesa, tapos nakatagilid sila. Kasi ganyan sila kumain nakatagilid. Nakahigang patagilid. Ganyan sila kumain noon. Kaya yung babae, nung pumunta sa likuran ni Jesus, abot na abot niya yung paa ni Jesus. Nagigets niyo po? Kasi nakatagilid si Jesus eh. Nakahiga siyang patagilid eh. Kaya maaabot yung paa. Nagigets niyo na po, naintindihan niyo na yung yung Opo, nangyayari? Pastor. Hindi natin maintindihan niya kung hindi natin alam yung kultura. Yan yung cultural gap. Iba kasi yung kultura natin sa kultura nila nung panahon na yan. Kaya mahalaga po yung maintindihan talaga. Kasi kung ako lang nagbabasa, pumunta sa likod ni Jesus, tapos pinunasan yung paa niya, binuhusan ng pabukas, pinunasan ng ulo niya. Paano yun? Hindi magagawa, imposible eh. Pero kung alam natin na ganun sila kumain, nakatagilid at mababa lang yung lamesa nila, doon lang natin maintindihan. Nakukuha po ninyo yung sinasabi ko. Opo, Kaya Pastor. kaya kinakailangan po pag-aralan din natin yung kultura ng mga Hudyo. Okay, pinakalas na po. May 4 na klase ng gap. Ano yung unang gap? Ano yung gap? Yes, Marvick? Ano yung unang gap? Ilang klaseng gap na yung pinag-aralan? Nalimutan nyo na kagad? Ano, yung sa Bible eh. Yung una, yung Bible nung unang panahon, 4,000, Pangalawa po 4,000. yan sinasabi ninyo. Pangalawa yung sinasabi nyo. Oh, ayan. Review ako na magsasabi ha. Yung unang gap, yung language gap. Iba yung lengguwahe natin sa lengguwahe nila. Yung lengguwahe sa Biblia, Greek, Hebreo, tsaka Aramaic. Sa atin, Tagalog at tsaka English. Kaya dapat unawain natin yan. Ano yung pangalawang gap? Historical gap. Iba yung kasaysayan nila, iba yung historical background nila. Yung historical background nila, lumalabas sila galing Ehipto, tapos sinasakop yung lupang pangako, kaya sinabihan silang patayin lahat eh. Tayo, hindi natin pwedeng gawin yun, hindi natin pwedeng patayin mga kaawin natin kasi iba yung ating history. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, yung cultural gap. Iba yung kultura natin sa kultura nila. So nakaka-apekto din po yun sa kahulugan ng Biblia, kinakailangan unawain natin. Yung pang-apat at saka pinakahuli ngayon, yung tinatawag na geographical gap. Iba yung heograpiya. Iba yung lupain. Iba yung lupain natin kaysa sa lupain nila. Pakibasa nga po yung Awit 23, verse 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Okay. So, okay na po, okay na yan. Ang picture dyan, po, tayo yung mga tupa. Tayo parang mga tupa. Tapos, ang ating Panginoon ay siyang ating pastor. Saan daw niya tayo pinahihiga? Pastulan. Anong klaseng pastulan? Luntiang pastulan. Luntiang pastulan. Okay. Tanungin kita. Tanungin ko po kayo. Ano yung pumasok sa isip ninyo nung nabanggit yung salitang lunti ang pastulan? Ano yung nasa isip nyo? Mga Di ba ako nung luntian, mga Magandang damuhan. green, kulay green. Kulay green talaga ha. Okay. So, gaano kataas yung damo? Gaano makapal ba yung damo? Kapag luntian? Hindi, pastor, parang mga Bermuda lang, pastor eh. Parang mga ganun lang. Talaga. Sino po sa inyo nakapunta na sa Israel? Sino daw? Elisa, napunta ka na ba sa Israel? Wala pa sino nakapunta sa Israel? Sige. Nakapunta na ba kayo Israel? Hindi pa. Sa mapa, makita. Sa mapa lang doon. Sa Mahapaw. Yung nakakita ng picture ng Israel. Ganito po yan ha. Ang Israel po ay disyertong lugar. Kaya yung iniisip natin yung salitang lunti ang pastulan na mataas yung damo, kulay green, wala pong ganyan sa Israel.
tandaan ninyo, wala yung sa isip natin yung matataas yung damo, yung mayaman, kulay green, maski hindi mataas, maski wala pong ganyan sa Israel. Ano yung sinasabi dito sa awit 23 na lunti ang pastulan? Ganito po yan. Yung mga pastol sa Israel, dinadala nila yung mga tupa sa bulubundukin. Yung bulubundukin po, may mga bato yan. Ngayon, yung mga bato po, kuminsan may anino yan. Sa gilid ng mga bato, may mga tumutubong paunti-unting damo. Kaya ang ginagawa ng mga pastol, dinadala nila yung mga kambing, yung mga tupa dun sa mga lugar na may mga bato, tapos pinapakain nila dun sa tumutubo sa gilid ng bato. Hindi po marami 'yan. Hindi marami 'yan, pero at least may nakakain yung mga tupa. Ganyan po yung luntiang pastulan diyan sa awit 23:1. Hindi kagaya yung pinipicture natin na mayamang damo. Ngayon andito po ako sa bahay namin, nakaharap ako sa bintana. Tapos sa harapan ko may bakanteng lote at ang daming damo. Yung bakanteng lote punong-puno ng damo. Hindi po ganyan ang Israel. Walang lugar sa Israel na punong-puno ng damo. Yung damo sa Israel matatagpuan mo lang sa gilid ng mga bato. Yung mga yung mga damo na tumutubo doon, tumubo yung kasi nung gabi bumaba yung hamog. Bumaba yung hamog at yung mga hamog naiipon sa mga bato. At nung mabasa yung bato ng hamog, tumubo yung damo doon sa gilid ng bato. Kaya yung tumubong damo, yun lang ang kinakain ng mga tupa. Yun yung luntiang pastulan diyan. Hindi po yan yung kagaya ng alam natin na punong-puno ng damo yung bakanteng lote. Wala pong ganyan sa Israel. Kaya kinakailangan po itama natin yung ating picture. Nakukuha po ninyo yung sinasabi ko. Apo, Pastor. Apo. Okay, Apo, Pastor. So, kaya kinakailangan po ng tamang interpretasyon. Kasi nga may mga gap. Anong ulit yung 4 na gap? Language. Language, ano pa? Language. Historical. Historical gap, ano pa? Cultural, Cultural. at saka ano yung pang-4? Geographical. Geographical. Okay po. Geography. Kaya po, kailangan i-consider natin lahat yan. Sa pag-interpret ng Bible, dapat aralin natin lahat. Ano ba yung history ng pinag-aaralan kong talata? Ano yung mga salitang ginagamit dito para maayos ko yung language gap? Ano yung history? Ano yung kultura? Kung meron man, kung hindi lahat ng talata may kultura, pero maraming talata kinakailangan isipin mo yung kultura. At yung pang-4, geografiya. Hindi lahat ng talata may geography, pero kung minsan meron. Kaya dapat, pero kung meron, kagaya dito sa awit 23:1, kinakailangan alam natin yung kinakailangan unawain natin mabuti. Kaya yan po. So, ang tanong, madali ba o mahirap mag-aral ng Biblia? Mahirap, Pastor, para sa mga baguhan. Pero, magandang balita po. Tama yung sinabi ni Sister Maribig para sa mga baguhan. Pero ang magandang balita, kung magtuloy-tuloy kayo sa pag-aaral ng Biblia, sa pakikinig, darating ang panahon kung magiging bihasa kayo. Basta tuloy-tuloy lang. Tandaan ninyo, ako po, 40 years na akong nag-aaral ng Biblia. Kaya medyo naipapaliwanag ko ng kaunti. Kaya kailangan lang po tuloy-tuloy lang. Tandaan natin na ang Biblia ay sinulat para maintindihan. Hindi para hindi maintindihan. Kaya kaya isinulat yung Biblia para maintindihan natin. Kaya po yan, kaya nyo yan. Thank you po.